magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at you are doing everything, you are doing your best, pero parang hindi ma-appreciate. Baka may kulang sa pamilya, maaaring kulang sa pagmamahal sa'yo. You cannot please everybody. Kasi dalawa po ang klase ng tao. Merong mga tao grateful, mapagpasalamat. Merong mga tao tawag sa Kastila, ingrato. Ang katawagan sa Bulacan, merong ganitong salita. Alin, si Tibo? Wala yan, sabi ng mga taga-Bulacan. Pakainin mo nga lang isang kalabaw yan, di malasahan. Ibig sabihin, walang contentment. Merong taong hindi mapagpasalamat. Basahin natin sa Lucas 6:35. subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Merong katutubong mga tao, hindi mapagpasalamat, hindi grateful. Ano man ang gawin mo sa mga ingrato, hindi ma-appreciate. Hindi ko ibig sabihin na yung pamilya mo ingrato. Hindi na ibig ko sabihin. Pinapakita ko lang, you cannot please everybody dahil nga may mga ingrato. Merong hindi mapagpasalamat, sabi ng Panginoong Yesus. Kaya lang, ang Diyos naman, mabait din siya dun sa mga hindi mapagpasalamat. Kaya ang utos niya sa mga tao na susunod sa Kanya, pakinggan mo sa Colosas 3:15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Sabi ng Diyos, maging mapagpasalamat tayo. Matuto tayong manaw ng utang na loob. Meron kasi mga tao walang utang na loob. Kung may utang na loob ka, may pag-ibig ka sa kapwa, maliit na mabuti, minamalaki mo yun eh. Pero you are doing everything, you are doing your best, pero parang hindi ma-appreciate. Baka may kulang sa pamilya, maaaring kulang sa pagmamahal sa'yo. Alam mo, naawa ako sa mga ina, ama na kagaya natin, matatanda na. Kung minsan, yung ating mga anak, hindi nare-realize yung ating pagsasakripisyo, na minsan kakainin mo na, hindi mo makain. Gusto mong bumili para sa'yo, hindi mo binibili. Parang ganun ako. Ako, meron akong gusto sa sarili ko no? Lalo na pag matanda ka na, gusto mo na parang makaginhawa ka ng kaunti. Meron akong gustong bilhin, hindi ko binibili, pagpaparaya ko na doon sa aking mga anak, sa aking mga apo. Pero parang minsan, hindi appreciated. Kung ano yung sakripisyong gagawin mo sa sarili, para lang mapagbigyan mo yung mga mahal sa buhay. Talagang hindi na-appreciate mo iba. Alam mo, merong ganun tao talaga. Pero tuloy ka pa rin, kapatid. At siguro para ma-appreciate ng mga tao yung kabutihan, dapat makapakinig ng salita ng Diyos. Siguro ang kulang sa inyo, sa pamilya, yung makapakinig ng aral ng Diyos, matutunan yung aral ni Kristo. Kasi pag natutunan mo yung aral ni Kristo, magiging mapagpasalamat ka. Magiging grateful ka. Naalala ko yung tula para sa isang ina. Nanunuot hanggang buto ang daing na naririnig ng babaeng nagdaramdam sa loob ng isang silid. Pagmasdan mo't nakaratay sa hihigan niyang banig. Himas-himas ang balakang na masakit na masakit. Sinasarili ang hirap, kinakaya ang hinagpis. At talagang nakahandang ang buhay man ay mapatid. Paano'y isang inang buong pusong nagtitiis dahilan sa kanyang anak na isisilang sa daigdig. Nasa bingit ng kamatayan ng ina pagka ikaw ay nanganganak. Bandang huli, sabi doon, nariyan ang ina natin, isang inang walang humpay sa pagtingit, pag-aruga sa anak na minamahal. Naghirap sa panganganak noong tayo ay iluwal. Nagtiis ng pagpupuyat upang tayo'y mabuhay lang. Ngunit tayo nang lumaki,
magkaisip at dumangal. Bighati pa ang sa atin, lagi niyang nakakamutan. O ang ina sa daigdig ay walang makakatimbang, palibasay siya na rin itong buong santinakpan. Lalo nang napakahirap sa isang ina na pagkatapos kang palakihin, hindi mo na-appreciate yung pagpupuyat niya. Nung bata ka pa, pinapadedik ka, tinuturuan ka lumakad, tinuturuan ka ng lahat ng bagay, nagpupuyat pag may sakit ka, di natutulog, binabantayan ka, etc. etc. Pagkatapos nun, dinadabugan pa ng anak. Hindi appreciated ng anak ang nagagawa ng ina. Hanggang may nanay kayo, mahalin nyo. Kasi pag wala na, maalala nyo rin. Kaya, huwag ka nang maghinagpis, bahala na ang Diyos sa'yo. Kasi, ginagawa mo yung tungkulin mo sa pamilya to the best of your ability. Lahat ng magagawa mo, ginawa mo. Na-appreciate nila, hindi nila na-appreciate. Salamat sa Diyos. Nagawa mo ang tungkulin bilang ina. At pagharap mo sa Diyos, masasabi mo, I have done my share. Mga tao, mayabang, tiwala sa sarili, kalaban yon nung diwa ng salita ng Diyos. Unang-unang kailangan nating salita ng Diyos, yung tayo'y mapagpakumbabang loob. Inaalis nito ang kayabangan, pagpaparangalan, inaalis dito ang pride, yung parang tiwala ka lagi sa sarili mo, mataas ang pagkakilala mo sa sarili mo, you are better than other person. Ang unang-unang aral ni Kristo sinabi, sa karamihan ng kanyang mga alagad na nagkakatipon, mapapalad ang mapagpakumbabang loob, kanila ang kaharian ng langit. Ang sabi sa English, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. ang isang paraan para makarating tayo sa langit, matuto tayo ng pagpapakumbabang loob. Yung to learn how to humiliate ourselves. Aalisin natin ang pride, aalisin natin ang kataasan ng kaisipan, aalisin natin ang kayabangan, aalisin natin yung pagpaparangalan. Kapalaran yun ayon sa aral ni Kristo. Pero kasi mga tao, mapagparangalan, magarbo, mayabang, tiwala sa sarili, opposite yun o kalaban yun nung diwa ng salita ng Diyos na maging mapagpakumbabang loob. Mapalag ang mapagpakumbabang loob. Yung pride, yung pagpaparangalan ng sarili, bawal sa atin yan. Basahin natin ang unang Juan 2:16. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Hindi mula sa Ama yan. Ang isa dyan, yung kapalaluan sa buhay. Sa Ingles, ang nakalagay dyan, kapatid na Daniel. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Kaya, the pride of life, yung pagmamataas ng sarili, pagtatanyag ng sarili. Ang gusto ni Kristo, unang-una, maging mapagpakumbabang loob tayo.
Diyos na taga-alalay sa babae. Kumbaga, safekeeper ang lalaki. Pagka ang lalaki mismo, siya pa nang bubugbog sa asawa, alam mo ang ibig sabihin nun? Pagka nananakit ang isang asawa, ibig sabihin hindi kay Kristo yon, walang Diyos sa buhay yon. Kasi yung may Diyos sa buhay, yung may Kristo, hindi yung mananakit ng asawa. Doon sa Efeso, Kapitulo 5, versikulo 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. 8. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Ang pag-ibig na dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa ay iibigin niya gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Iibigin ng lalaki ang kanyang asawa gaya ng sarili niyang katawan. Walang sino man na napopuot sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili niya ang kanyang katawan, minamahal, di ba? Yung katawan mo, pinapaliguan mo, pinagpapahinga mo, yung katawan mo, pinapakain mo, pagka inaantok, pinatutulog mo yung katawan mo. Ganon dapat tratuhin ng isang asawang lalaki ang kanyang asawa. At bukod doon, dapat bigyan niya siya ng pataan. Ang kahulugan sa Tagalog ng pataan, kumbaga bigyan mo ng partida ang asawa mo. Sa unang Pedro 3:7. Gayon din naman kayong mga lalaki. Magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae, na gaya ng marupok na sisidlan. Papakundanganan mo ang babae, gaya ng marupok na sisidlan. Parang yung mga kasangkapang babasagin, mga fragile ang tawag nila ron. Pag nagbibiyahe ka sa eroplano, kung may babasagin sa maleta, lalagyan fragile. Hindi pwedeng basta ihagis-hagis lang yun. Kasi fragile. Ibig sabihin ng mga babae, parang marupok na sisidlan. Hindi pwedeng kagaya ng plastic na baso, ibato mo, okay lang. O yung plastic na pinggan, bato mo, okay lang. Pagka ang pinggan babasagin, fragile, mababasag yan, mapipirwisyo yan. Ganun ang babae, mas marupok siya kaysa sa lalaki. Kaya ang lalaki ang ginawa ng Diyos na taga-alalay sa babae. Kumbaga, safekeeper ang lalaki. Pagka ang lalaki mismo, siya pa nang bubugbog sa asawa, alam mo ang ibig sabihin nun? 5 ng unang Timoteo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Yung taong hindi kumakandili ng sarili niya sa bayan, mas masama pa yun sa hindi sumasampalataya. Napakasamang tao nun. Walang Diyos yun, walang Kristo yun. Ang sabi ng Biblia, mas masama pa siya kaysa sa hindi sumasampalataya. Kaya mayroong mga asawa na nagbubugbog ng asawa, nananakit, dahil walang Diyos yan sa buhay. Pagka may Diyos sa buhay ang isang tao, hindi mo sasaktan ng asawa mo kasi yung asawa mo, inutos ng Diyos, mahalin mo, ibigin mo gaya ng sarili mong katawan, pakundanganan mo gaya ng marupok na sisidlan. Kasi pag in-straight mo ng isang suntok yung babae, baksak yan mahina lang yan Kaya ang Diyos, ang kanyang aral sa mga lalaking talagang Kristiyano, pakundanganan ng kanilang asawa, ibigin gaya ng kanilang sariling katawan. Ikinalulungkot ko kung kanino man nangyayari yung nananakit na lalaki sa kanyang asawa. Ang maliwanag na sagot doon, walang Diyos sa buhay yun. Masamang tao yun. Daspan yung naspanin niya yung